Na mga kapigmate, ito na po yung last ito. Yan. Ito yung ating last 2.5 kilo sa kain nila. Mga kapigmate, nagtay na po yung isa pero hindi pa po ako satisfied doon. Gusto ko maubos tong 2.5 kilong to. Pag nagtay yung dalawa, saka po natin gagamutin na. Hindi po yung gamot na yung alam ko lang kung pinakamabilis na para sa paggagamot ng tae. Yan, maingay na sila. Gutom na. Pero time check tayo. 4:24 pa lang. Napakaaga pa. Alas 5 or mga 5:30 tayo magpapakain. Maglalagay ulit tayong tubig. Yan. Ganun pa rin. 2 kalahati. Isa. Tubig. 2. Then kalahati. Yan mga kapigmate. Tapos takpan lang po ulit natin. Mga kapigmate, maghihintay po tayo ng minutes pa. Uy, nagwawala na sila. Maghihintay pa po tayo ng mga kalahating oras pa mahigit. Mga 5:10, mga 5:10 or 5:15 tayo magpapakain. Pero yung pagtatayin mga kapigmate nung isa ay simula pa lang, malambot pa lang, sobrang lambot pero hindi pa sumisirit. Pero may nag-request sa atin na gusto nila makita kung anong gagawin kong paraan para matanggal yung pagtatay. Kaya napagdesisyon po ako na isagad ko na. Maganda yung sumisirit yung tayo nila. Para makita nyo po kung gaano kadaling gamutin ang nagtataing baboy. Dito sa experiment na to, makikita nyo po lahat yung gagawin ko. Laking tulong po nito sa inyo. Promise, pag nagawa nyo to, hindi na kayo bibili ng metmaya ng gamot. Hindi na po kayo, kasi mas magastos po ang gamot kaysa sa feeds mga kapigmate. Yan, katatapos ko lang gumawa. Okay na lahat, nagawa ko na yung bubong ng aking kulungan ng baboy, wala nang problema. Balik na tayo sa bahay ko na ginagawa. Ligpitin ko lang to mga gamit ko. Kasi mga kapigmate, ang mga baboy, napakalaman na, martilyo ko. Oy! Ito yung mga kapigmate Ito date ko lang kayo. Itong katawan ni Oringaw. Yan. Itong katawan ng isa, butsyog pa rin, nagtay siya, butsyog pa rin. Ibig sabihin mga kapigmate, pag pinakain natin uli yan mamaya, nakasindami ang kain na kanina, sirit na talagang tayo niyan kanina. Ito si Oringaw, baka mamaya pa lang ito magtatae. Yan. Ito yung ang gandang katawan ng mga kapigmate sa haba. Ganda ng pigi mga kapigmate. Pag kapigmate, bale, malapit na matapos itong pag-experiment natin, ang gagawin natin, may papaliwanag ko ng kaiba ng dry feeding sa wet feeding. Saka yung pinaka-technique na inaabangan ng iba, yung alam ko, yung mga na tuklasan ko, sabihin natin na ipapaliwanag natin sa susunod na vlog. Tapusin lang natin tong pag-experiment sa wet feeding na to mga kapigmate. Malapit na, huwag kayo mag-alala, napakalapit na mga kapigmate. Kuhang-kuha na. Okay na, kuhang-kuha na. Saka alam ko na rin kung alin ang mas maganda, dry ba o wet. Alam ko na rin mga kapigmate. Sasabihin ko sa inyo. Pero kung pinapanood nyo yung mga nakaraang vlog ko dito sa experiment na to, malalaman nyo na kahit hindi ko sabihin ngayon. Pero may bukod tayong vlog, lahat ng nalaman natin o natuklasan natin sa pag-experiment natin, sasabihin ko sa inyo lahat. Wala po tayong isa-sekreto. Ito po ay para makatulong sa inyong lahat at sa ating lahat din. Kasi laking tulong nito sa akin ngayon na ganito yung nalaman ko na yung kagandahan ng wet saka sa dry. Alin ba yung talaga isasagad nila yung kain nila, yung mas magana, ilang oras ba yung tamang pakain sa kanila. Alam ko na rin yung sa wet, yung sa dry, ano ba maganda, per takal or per oras. Sa wet naman, ano ba maganda, per takal o per oras or ano pa ba. Madami mga kaibigan, madami tayong mga kaibigan, mga kapigmate na makakatulong sa inyo. So balikan na lang. Hintayin nyo na lang tong vlog ko pagkatapos nito mga kapigmate. Hintayin na lang natin kumain yung baboy natin. Kasi ngayon 4:30 pa lang, napakaaga pa mga kapigmate. Mamaya pa tayo papakain, ng gagawin lang muna tayo dito. Yan. Ligpitin ko lang to, kalat mga drill ko, kahoy, pala. Pahinga rin muna tayo ng konti bago tayo time check tayo mga kaibigan. 5:16 oras na ng pakain natin. Ito po yung pakain nila. Yan, ang dami.
Yan, bibigay pa po natin ito sa kanila. Bigay ko na ha. Yan, nabigay ko na mga kapigmate. 5:17. Start nila ng kain. Yan. Start na nila ng kain ngayon. Ito po yung malit na to ang nagtay kanina. Pero si Uringaw, itong puti ay tigas pa po ang tae niya. Wala pang problema dyan. Yan. Yan, yung isa nakahiga, no? Kain lang. Mamaya sirit na po ang tayo niya kasi kanina nagtay na siya eh. Ganon pa rin ang dami ng kain natin. Yun mga kapigmate ha. Yung maliit po natin mga kapigmate, nagtay na po kaninang tanghali, di ba? Last vlog natin, pinakita ko sa inyo na nagtay niya. Ngayon po, hindi po tayo nagbawas ng pagkain. Kung ano pakain natin kanina umaga, kaninang tanghali, same lang po ng pakain natin ngayong hapon. Kaya, itong malit na to, mas magtatay siya. Itong malaki naman, baka siya naman ang susunod na magtae. Yung ganong sitwasyon mga kapigmate, kalimitan nangyayari sa mga baguhang mag-alaga ng baboy. Yung alam na nagtae yung baboy, kung anong pakain kanina umaga, tanghali, yung pa rin ang pakain nila, kaya nagtatae. Ako naman po, may purpose ako nito. Kung bakit hindi pa ako nagbabawas ng pagkain. Gusto kong makita nyo na magtae sila. Para may pakita ko sa inyo kung paano aktual na magagamot agad yung pagtatae na hindi nyo kailangan ng gamot. Kahit anong gamot, hindi nyo kailangan ng gamot. At oras lang po ang bibilangin natin mga kapigmate ha. Oras lang po. Yun po ang maganda may bibigay ko sa inyo. Kasi pag nagawa nyo to, nakabisado nyo tong gantong paraan, yung magagamot nyo yung pagtatae nila ng oras lang, hindi nyo na kailangan ng gamot mga kapigmate. Saka ito po, pag nagtae sila dito, yun na, tatapusin na natin yung part by part ng wet feeding natin kasi nakuha ko na. Nakuha ko ng diskarte sa kanya. Nakuha ko ng kung anong maganda, yung dry or wet feeding. Nakuha ko na po. Baka bukas ibablog natin about sa dry feeding. Tapos sunod naman about wet feeding. Pagbubuko rin natin mga kapigmate para mas maintindihan nyo. Kasi yung iba, hindi naiintindihan yung salita ko, tapos paulit-ulit daw. Ewan ko ano, medyo nalilito po ako, saka medyo makakalimutin ako mga kapigmate. Pasensya na. Sila, nag-start tayo ay 17, time check, 5:20. 3 minutes pa lang po mga kapigmate, simula na kumain sila. Pero, mapapansin nyo ang mga tiyan nila, sobrang lalaki na. Puputok na po ang kanilang tay-tayihan. Puputok na mga kapigmate. Ayan. Tayo nyo yung mga balakang nila, oh. Ang lalaki. Tiyan nila, ang lalaki. Ang lalakas kumain. Ayan. Oo nga pala mga kapigmate ha. Pag ang baboy nyo nagtain na, lalo na't mga hindi nyo pa kabisado tong paraan na to. Pag ang baboy nyo nagtain na, magbawas na kayo ng pagkain. Ha, wag nyo na tong gagayahin. Wag nyo na tong gagayahin tong ginawa ko na nagtain na. Ganun pa rin karami kapigmate ang pagkain niya ha. Ang binibigay na pagkain na. Kasi pag ganun ang ginawa nyo mga pigmate, pag nagtae ang baboy, alam nyo kasunod, pag nagtae, tapos pinakain nyo, ganun pa rin karami ang pagkain nyo mga pigmate. Pag nagtae sila sa susunod na nila, yung pag simuhirit ng tayo nila, yanan, dyan na mawawalan sila ng gana mga kapigmate ha. Yan na po. Yun po ang ayaw ko nang gawin kasi ranas ko na yan. Sinasabi ko na lang sa inyo, advance na sinasabi ko na sa inyo, na ang kasunod ng pagtatae ng baboy ay kawalan ng gana. Okay? Yun na po. Kaya hanggat maaari, pag nagtae pa lang, bawas kain na kayo. Tapos ito naman, yan, may nag-request sa atin eh.
may nag-request sa atin na gusto raw makita nila yung tumatae talaga, yung sirit na yung tae talaga, tapos gagamutin ko raw na tatanggalin ko raw yung pagtatae na wala akong ginagamit na gamot. Yung mga kapigmate, marami na tayong vlog about dyan sa pagtatae na yan. Yung kauna-unahan kong vlog tungkol doon sa pagtatae na yan, nabawas kain lang. Ang daming hindi nakaintindi kasi first vlog ko yon, tapos medyo nahiya ko. Tapos hindi nila maintindihan sinasabi ko, kinakausap ko lang daw sarili ko kasi hindi nila maintindihan mga kapigmate. Kaya gumawa tayo ng bago, yun, marami rin nag-view, napakaraming like, napakaraming view ng vlog natin na yun. Tapos, ang ano lang nun, paliwanag ko mga kapigmate, wala yun actual na kung paano natin ginawa. Pero ngayon, hintayin lang natin ito mga kapigmate, itong dalawang to. Hintayin lang natin sila na magtai talaga, sumirit talaga. Para ma-actual ko sa inyo kung ano yung sinasabi kong paraan na yon. Kung hindi nyo maintindihan sa kwentuhan natin, ang gagawin natin, i-actual natin, nagagamutin. O tatanggalin yung pagtatay nila na wala tayong gamot na kahit anong binibigay. Okay, ito po, napakatipid nito mga kapigmate ha. Magiging practical na po kayo mga kapigmate. Sabihin natin hindi naman kagaya ko talaga. Kasi ako talaga, hanggat yung hindi naman kailangan talaga ng gamot ba't mo pagagamutin? Saka wala akong hilig sa gamot mga kapigmate. Kahit ako nga, pag may sakit, hindi ako nagagamot mga kapigmate. Sili lang katapat niyan. Pag may sakit ako, sili lang kailangan ko. Gusto ko lang manghang at mainit na sabaw at manghang. Yan lang po. Hindi na po ako nagagamot-gamot mga kapigmate. Ang inaano ko lang, ina-apply ko lang sa baboy ko. Ayaw ko sila bugbugin sa gamot. Injectable, vitamins, kung ano-ano. Wala mga pigmate. Pinaka nag-inject lang ako sa inahin. Tapos dito sa mga baboy ko naman, sinubukan ko magporga ng injectable, napakahirap kasi ang hirap mag-inject mga kapigmate, hindi ako marunong. Kaya puro hilak ko lang sa pagkain ang ginagawa ko mga pigmate. Sabihin na natin na hindi ka na mapuputulan ng karayom, hindi mo na matutusok ang sarili mo. Sabihin natin na hindi ka na magkakamali kung gaano karaming dosage. Yun mga kapigmate, mga ganun. Time check tayo ha, time check. 5:24. Okay, 5:24. 7 minutes mga kapigmate ang nakakalipas. Malapit na maubos nila. Yan. Ayan na. Uy, puputok na ang tiyan ni Oringaw. Itong isa parang butete na. Yan. Side na lang nila. Okay, meron pa ba? Meron pa mga kapigmate. Hindi pa natin masasabing ubos na kasi meron pa talaga. Pero si Oringaw dito na sa labas kumakain. Ito mga kapigmate, kung mapapansin nyo, lumalabas na yung tae niya. Ito na oh, ayun na oh. Sumisirit na mga kapigmate. Ayan na. Ayan na nga mga kapigmate oh, sirit na. Okay na. Yan mga kapigmate. Ayan na po. Sumirit ng isa. Si Oringaw na lang, hindi pa. Ayan mga kapigmate ha, malinaw na malinaw. Nagtay na sila sa sobrang pagkain. Ang problema nito mga kapigmate, nako,
gabi pa naman mamaya. Ang baho ng tayo nito. Yun. Kaya bumabaho yung baboyan mga kapigmate. Pag ang baboy natin ay nagtatae, napakabaho talaga ng baboyan. Pero pag ang baboy natin ay hindi nagtatae, hindi po mabaho mga kapigmate ha. Aba? Yan. Ito mga kapigmate, wala na. Sinaside na lang ni Oringaw. Itong isa, suko na. Tatay ulit yan. Op. Ayan na. Ayan. Ayan mga kapigmate. Ayan na siya. So, buhusan ko muna to. Buhusan ko muna mga pigmate kasi pabalik-balik sila. Mas lalong kakalat yan. Tanggalin muna natin. Okay na mga pigmate. Walang-wala na. Time check. 5:29. Ibig sabihin 12 minutes na ubos nila. Ibig sabihin mga kapigmate nun, sa ganong oras ay nawawala na po sila ng gana. Yan. Bagsak na siya mga pigmate. Ayan na. Yan mga pigmate. Sa susunod na pakain, at ganon pa rin karami ang pakain niya mga kapigmate, wala na po siyang gana. Yun na po ang mangyayari. Kaya yung ibang mga nagtatay nawawala ng gana at tubig na lang ang iniinom at hindi na po kumakain ng feeds. Kasi yun na po yung side effect ng pagtatay nila. Pag nagtay sila 2 to 3 days o 2 days pa lang, tapos ay nila yan mga kapigmate, ganyan ang tayo nila. Alam nyo na. Yan. Pag hindi naagapan mga kapigmate, pag hindi nyo naagapan, ang mangyayari po dyan ay yun na nga, walang gana. So mga kapigmate, tapusin ko na yung vlog na to. Nakita nyo na yung isa nating subscriber dyan ay naabangang magtay yung baboy natin. Ay na sir, nakita mo na yung gusto mong makita. Tapos di ba hinihintay mo kung ano ang gagawin ko para mawala yung pagtatay nila mga kapigmate. Okay, ganito mga kapigmate ha. Ang gagawin natin ngayon, bukas yung malalaman. Bukas natin ibablog yan mga kapigmate. Pero sa ngayon, hanggang dito lang muna ang vlog natin. Pakinggan, intindihin nyo lang yung mga sinasabi ko sa vlog na to. Malalaman nyo lahat mga kapigmate. Sana maintindihan nyo. Tapos, bukas yung paggagamot natin sa nagtatay. Tapos, update ko kay Oringaw pag nagtayin na siya or hindi pa. Kasi sobrang laki no. O, yun na lang. So, hanggang dito na lang ulit ang vlog natin. Ito po yung last na ng experiment natin. Final na po ito. Tapos na po. Pero, nakuha ko na po yung sagot, yung doon sa pinag-experiment natin, nakuha ko na yung gusto kong makuha, gusto kong malaman. Alam ko na, kaya stop na po yung experiment na to. Last na po to, bali part 9 na po to. Ito na po yung pinaka last.